Magandang araw po sa lahat ng nakikinig at naabot ng video na ito. Ako po si Pastor Jess ng Hansa Mission Church at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang daan ng kaligtasan sa dalawang parte. Sa unang video, gusto ko pong ibahagi kung saan nagsimula ang problema at sa pangalawang video, ano ang solusyon sa problema ito. Ang title po ng aking mensahe ay ang daan ng kaligtasan. Maaring marami po sa atin ang nagsisimba at may pagkaalam patungkol kung sino ang Diyos. Ngunit maraming tao ang naguguluhan at nangangamba sa katiyakan ng kaligtasan. Maaring iba sa atin ay lumaki sa loob ng simbahan, ngunit wala pa pong kasiguraduhan ng kaligtasan. Nilalayo po ng video na ito na bigyan kayo ng malinaw na eksplanasyon patungkol sa kung ano nga ba ang kaligtasan. Gusto ko pong simulan ito sa teksto natin ngayong umaga. Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, that there is no other name given among men for which we must be saved. Ang kaligtasan po ay masusumpungan lamang sa pangalan ni Jesucristo. John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Ano nga ba ang kaligtasan? Ang ibig sabihin po ng kaligtasan ay ang masumpungan ng Diyos. Ang kaligtasan, ang ibig sabihin nito ay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ibang kasagutan, ang kaligtasan po, ang ibig sabihin nito ay ang pagkakaroon ng solusyon sa mga espiritual na problema. Ngunit upang lubos nating maintindihan kung bakit natin kailangan ng kaligtasan, sisimulan po natin ito sa Diyos. Sino nga ba siya? Sino ang Diyos? Sabi sa salita ng Diyos, ang Diyos ay walang simula at walang wakas. Siya ay tagapaglikha. Siya rin ay walang pinagmulan at walang katapusan. Siya ay eternal. Ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, siya ay makapangyarihan at hindi limitado. Maaring marami tayong pwedeng patukuyan kung sino ang Diyos. Magbibigay lamang ako ng mga mahalagang karakteristik ng ating Diyos. Ang Diyos ay Diyos na mabuti. Ang Diyos na tagapaglikha ay ang Diyos ng pag-ibig. Siya rin ay Diyos na espiritu na hindi nakikita. Siya rin ay Diyos na banal. Walang kasalanan, walang kapintasan, walang pagkakamali. At siya ay Diyos ng hukom or just God. Siya lamang ang nakakaalam ng tunay na masama at ang tunay na mabuti. Ngunit sa lahat ng kanyang nilikha, isang bagay ang kanyang pinaka-espesyal, yun ay ang tao.
ang tao ay may relasyon sa umpisa. Tinatawag itong original man. Ngunit, kung ang Diyos ay unlimited, ang tao ay nabubuhay sa isang limitadong panahon at lugar. Siya ay may limitasyon. Siya rin ay hindi nabubuhay habang buhay. Temporal. At kung kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay na walang limitasyon, ang tao ay merong limitadong resources lamang. Ngunit, pinagkalooban ng Diyos ng napakahalagang pagpapala ang unang tao. Genesis 1:27. We are created in God's image. Anong ibig sabihin ng imaheng ito? Gusto ko pong may pailiwanag kung anong ibig sabihin ng imahe ng Diyos. Ito po ay hindi kalarawan o kung merong ilong o mata ang Diyos. Ang ibig sabihin nito, sila ay spiritual being. Sabi ng Genesis chapter 1 verse 28, pinagkalooban sila ng Diyos ng karapatan mamuno. Sa sanlibutan. At sabi ng Genesis chapter 2, verse 17, sila ay naging buhay na laman. God gave them the breath of life. Ibig sabihin ng imahe, sila ay may espiritu ng Diyos. Sila ay spiritual being. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil sa mga karakteristik na ito. So, ang tao ngayon ay mayroong relasyon sa Diyos. At pinagpala sila ng they were blessed by God. So ang Diyos, who is working in the spiritual world, ay bigyan niya ng karapatan at kapangyarihan ng tao para pamunuan ang buong sanlibutan sa lahat ng kanyang mga nilikha. Mula sa mga ibon, mula sa mga hayop, mula sa mga isda na lumalangoy sa tubig. Ito ay may tinatawag na prinsipyo ng pagkalikha. Tulad ng puno, sila ay nabubuhay sa lupa. At ang mga isda ay nabubuhay lamang sa tubig para maging masaya. Ganun din naman ang mga ibon. Sila ay binigyan ng pakpak para lumipad sa himpapawid. Ganun din ang tao. Ang tao ay likha para makasama ng Diyos. Tulad ng puno, pag ito ay tinanggal sa lupa, siya'y mamamatay. Ganun din ang tao. Kung mapuputol ang kanyang relasyon sa Diyos, siya'y mamamatay. Tinatawag ito ng prinsipyo ng pagkalikha. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ng mas malalim pa upang lugos natin maintindihan ko anong relasyon ng Diyos at ng tao. So, ang Diyos ay tagapaglikha. Ang Diyos ay isang ruler na siyang namumuno at pinamumunuan ang langit at ang lupa. At siya rin ay master.
Ngunit, sino ang tao? Sila'y hindi tagapaglikha, kundi sila'y creation. Hindi sila ang tagapanguna, kundi sila ay representative o maaaring pwedeng tawagin natin proxy ruler. But hindi sila ang ruler. Hindi rin ang tao ang master. Kung nagbabasa tayo ng Biblia, maraming mga salita ang nagsasabi na ang tao ay isa lamang servant. So ito ang relasyon ng tao, ang Diyos at ang tao. So, ang tao bilang isang nilikha ng Diyos ay dapat silang nakadepende sa Diyos. They must depend on Him. Ang Diyos na ruler sa lahat, pinagkalooban niya tayo ng karapatang pamunuan ng sanlibutan, pero hindi para maging ruler, kundi sumunod sa Kanya. Ang Diyos na master ng lahat, at tayo bilang Kanyang mga servant, ang kailangan natin ay magsilbi sa Kanya. We are called to love God, to obey God, and to worship God. Ito ang relasyon ng Diyos. Ano naman ang mga creature? Ito ang mga bagay na dapat pamunuan ng tao, ng sanlibutan. Ito ang mga bagay na dapat nating pamunuan at i-conquer. Ayon sa Biblia, ang mga nilikha ng Diyos ay pinagkaloob ng Diyos sa tao para magbigay ng mga pangangailangan ng tao, to provide. Ano ang dapat i-provide? Ang mga bagay na kinakailangan niya, katulad ng pagkain, para mabuhay. So ito ang relasyon ng tao at ng Diyos. So ang lahat ng ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa unang tao. Ang tawag dito ay prinsipyo ng buhay. Maraming tao ang naghahanap kung ano ba ang prinsipyo ng buhay o tinatawag na prinsipyo ng tunay na kaligayahan. Sila naghahanap ng kaligayahan sa mga bagay na sa sanlibutan, sa mga bagay na temporal. Ngunit, ang prinsipyo ng pagkalikha ng tao, sila ay nilikha ng Diyos para makasama siya. Ito ang tunay na prinsipyo ng buhay o prinsipyo ng tunay na kaligayahan. Maaring pwede rin natin tawagan na ito ay prinsipyo ng tunay na katagumpayan. Maaring kayo ay nagtapos o makatanggap ng maraming parangal, ngunit hindi ito ang tunay na pagtatagumpay. Ang tunay na pagtatagumpay ay ang makasama ang Diyos sa kanyang buhay. So kung ang prinsipyo na to, ang relasyon na ito ay magpuputol, ang tawag dito ay
Bakit nga ba may mga problema ang tao? Bakit hindi nila masumpungan ang tunay na kaligayahan sa sanlibutan ito? Dahil sa ang prinsipyong ito ay nasira. That's why kailangan natin ng kaligtasan. Sa susunod na video, gusto ko po ipaliwanag muli kung bakit nagsimula ang mga problema. Maraming salamat sa inyong pakikinig.